Update po tayo sa press conference ng NBI matapos hindi tumugon sa supina nila si Vice President Sara Duterte. May ulat on the spot si John Consulta. John? Connie, December 11 nga ang bagong itinakdang date ng National Bureau of Investigation para sa pagharap ni Vice President Sara Duterte dito sa kanilang tanggapan, kaugnay nga sa kanilang sinasagawang investigasyon. Ayon kay NBI Director Jamie Santiago, nakapaloob sa sulat na binigay sa kanila ngayong araw ng Legal Counsel ni VP Sara na pirmado ng Vice Presidente ang hiling na ipareschedule ang kanyang pagharap sa NBI. Kabilang din, Connie, sa hiling ng Vice ang pagbibigay ng NBI sa kanya in advance ng mga tanong at mga hawak na ebidensya. Ayon kay Director Santiago, pag-uusapan nila sa NBI kung ano ang maaring i-grant sa mga hiling ng Presidente. Kasama rin, Connie, sa itatanong ng NBI kay VP Sara ay ang umano'y threat sa buhay nito na bahagi raw ng kanilang mandato na imbestigahan ng mga banta sa Pangulo, Pangalawang Pangulo at House Speaker. Ang hinihingi lang namin justification, bakit nasabi mo yan, reason, bakit nasabi mo yan, anong background, bakit nasabi mo yan, lahat tatanungin namin sa kanya. Kung di raw makakarating Connie si VP Sara sa December 11 ay maaari na nilang isumite ang kanilang mga findings at mga ebidensya sa Prosecutor's Office. Ito'y maliban na nga lamang, Connie, kung mayroong valid reason si VP Sara kung hindi ito makakarating sa December 11. So yan muna, latest muna rito sa NBI. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, John Consulta. Kinumpirma ng mga otoridad na mas maraming barko ng China ang namonitor nitong mga nakaraang araw malapit sa Pag-asa Island na pasok pa sa Philippine Exclusive Economic Zone. Ayon sa Philippine Navy, posibleng galing ang mga iyon sa Subi Reef kung saan sumilong noong mga nagdaang bagyo. Balitang hatid ni Chino Gaston. Satellite image ito ng Pag-asa Island noong November 25, bahagi ng Kalayaan Island Group sa Palawan. Malapit sa isla, may makikitang fishing fleet. At sa ulat ng Reuters, hinihinalang bahagi ito ng Chinese Maritime Militia. Sa mga social media posts, napuna rin ng security analyst na si Ray Powell na humigit kumulang 80 Chinese vessels ang namataan malapit sa Pag-asa Island nitong Martes. At ayon naman sa source ng GMA News, noong nakaraang linggo ay walang mga barko ng China pero nagbalikan sila. Kinumpirma ng AFP na dumami nga ang mga Chinese fishing militia vessels sa Pag-asa Island pero hindi raw ito dapat ika-alarma. Ayon sa Philippine Navy, posibleng galing ang mga ito sa Subi o Zamora Reef kung saan sila sumilong mula sa mga nagdaang bagyo. Within the territorial sea of Pag-asa is Subi Reef. Subi Reef, Johnson, Mischief, these are bases of the PLA na kung saan dumadaong yung kanilang PLA Navy, Coast Guard, and the Maritime Militia. Nagkataon a particular place, a particular time. So it's nothing to be alarmed sapagkat sinasabi nga natin, all over the South China Sea, there could be as many as 250 of these maritime militia vessels. Hinihingan pa namin ang reaksyon ng Chinese Embassy tungkol dito. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Suspect! Excited nang gumala ngayong weekend! Guilty ako dyan. Join na rin sa online trend na yan ang ilang kapuso stars. Suspect. Tahimik sa set pero maraming suitors. Ay, wala namang suitors. Sana meron, sana marami. Suspect. Single daw pero may dinidate. Ah? Hindi totoo? Kabilang dyan sina Widows War stars Carla Abellana at Bea Alonzo. Say ni Carla, di totoo na marami siyang manliligaw. Sabi naman ni Bea, kahit single siya ay wala siyang kadate. Kumasa rin sa trend ang co-stars nilang sina Royce Cabrera at Timmy Cruz. Hindi rin nagpahuli sa suspect trend ang stars ng upcoming GMA Prime series na mga batang riles na sina Rahil Birria, Bruce Rowland at Antonio Venzon. Say naman ang co-star nila sa series at veteran actor Ronnie Ricketts, totoo raw na strict siya sa set at under daw kay Commander. Ito ang GMA Regional TV News. Hinahangaan ng isang lalaki sa Talisay, Cebu dahil sa kanyang ipinakitang kabayanihan. Siya ang 20 anyos na construction worker na si Gian Esmaher.
Nailigtas niya kasi ang 2 batang natrap sa nasusunog nilang bahay sa Sitio San Antonio, Barangay Linaw nitong Miyerkules. Kwento ni Ismaher, sinakluluhan niya ang mga bata. Nang mapansin ang nabitbit lang ng kanilang nanay, ay ang kapatid nilang 1 taong gulang. Labis ang pasasalamat ng mag-iina sa katapangan ng lalaki. Ayon sa mga otoridad, 18 residente ang apektado ng sunog. 2 bahay ang natupok habang 2 ang partially damaged. Sira sa electrical wiring ang tinitingnang sanhi ng apoy. Abot naman sa mahigit 100,000 piso ang halaga ng pinsala sa insidente. Sa Bawang La Union naman, patok ang mga ipinagmamalaking lokal na produkto. Tuwing holiday season, hitik raw talaga sa bunga ang mga green grapes doon. Garantisadong fresh dahil pwedeng customers ang mismong pipitas. Meron din silang alok na guapol o yung malalaking variety ng bayabas. Pwede ring mabili ang mga locally made na wine na iba't iba ang flavors. May pasalubong ka na, nakatulong ka pa sa kabuhayan ng mga residente roon. Hindi payag si Pangulong Bongbong Marcos sa mga usapin ng pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Hindi anya ito importante at pag-aaksaya lamang ng oras. Sinabi ito ng Pangulo sa pagdalo niya sa isang agrarian reform event sa Lucena, Quezon. Kinumpirma rin ni Pangulong Marcos siya nga ang nagpadala ng kumalat na text message na tungkol sa hindi paghahain ng impeachment complaint laban sa bise. Makakadistract lamang daw ito sa trabaho ng gobyerno. Nang tanungin naman ang Pangulo kung umabot na nga ba silang dalawa ni VP Sara sa point of no return, sagot niya, and I quote, "Never say never." End of quote. Taunang ipinagdiriwang sa Amerika ang holiday na Thanksgiving Day. Bukod sa handaan, marami rin na nag-aabang ng celebration sa kalsada. Heto ang bonggang entry sa New York. It's giving talaga ang Thanksgiving Day Parade sa The Big Apple. Inulan man, it's raining pa rin ang kasiyahan. Sa saliw ng marching bands at cheer ng mga manonood, ipinarada ang giant floats at balloon sa kalsada. Cartoon at anime characters ang karamihan dyan na tinernuhan pa ng mga nagparada. 98th edition na yan ng event na dinarayo ng mga turista mula pa sa iba't ibang bansa. Wow na wow!